Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga tao na dahil kinupkop at inalagaan ng mga hayop noong sila ay bata pa, ay tila ba naging hayop na rin sila kung mamuhay sa kanilang pagtanda? Kaya mula sa batang pinalaki ng mga lobo hanggang sa lalaking tinuruan ng isang aso, ay pag-usapan natin ng 10 delikadong bata na pinalaki ng mababangis na hayop. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Dina Sanichar. Alam mo ba na nagkaroon ng pangyayari kung saan habang naglilibot ang mga mangangaso sa kagubatan sa bansang India noong 1867 ay may nadiskubre silang isang batang lalaki na tila ba kinupkop na ng mga asong lobo. Ito ay si Dina Sanichar na noong nadiskubre ay itinatalang nasa 6 na taong gulang pa lamang, kung saan sinasabi na sa kanyang buong buhay ay ang mga lobo na ang nagpapalaki at tumayo bilang kanyang pamilya. Kaya't hindi katakatakang kumilos na rin siya na tila ba mga hayop, kung saan naglalakad siya kagaya ng mga lobo at kumakain din katulad ng mga ito, na talagang gumulat at bumigla sa mga mangangasong nakadiskubre sa kanya. Agad nilang kinuha si Dina at ipinadala sa isang bahay ampunan kung saan ito nanirahan at lumaki. Ngunit kahit na napalibutan siya ng mga tao ay para bang nasanay niya siyang manirahan katulad ng mga lobo. Kaya't kahit hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi siya nagbigkas ng kahit na anong salita kagaya sa mga tao. Number 9, Andes Goat Boy. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na nagkaroon ng isang bata sa mabundok na rehiyon ng Andes sa bansang Peru, kung saan sa loob ng kanyang 12 taong gulang na pamumuhay sa ating planeta ay nabuhay siya na tila ba isang kambing. Ito ay si Daniel na binansagang Andes Goat Boy na sinasabing nakasurvive sa kalikasan mula sa pagkain ng iba't ibang mga berries at pag-inom ng gatas ng mga kambing na kumukop na sa kanya. Nakita ng mga eksperto na ang kamay ni Daniel ay nagaya na sa paa ng mga kambing dahil sa madalas niyang pag-akyat sa mga bundok kagaya ng kanyang mga itinuturing ng kapamilya. Dagdag pa sa nakakagulat na pagkadiskubring ito ay ang pagkatuklas ng pruweba na kahit pa hindi nakakapagsalita ng kahit na anong lengguwahe ng tao si Daniel ay kaya naman niyang makipag-usap sa mga kambing, kung saan naiintindihan ng mga ito ang kanyang sinasabi at naiintindihan din niya umano ang sinasabi ng mga hayop. Number 8, Syrian Gazelle Boy. Mayroong isang batang lalaki na natagpuan sa disyerto ng bansang Syria noong 1946 na sinasabing pinalaki umano ng mga gazelle matapos siyang madiskubre ng mga tao na naglalakbay sa lugar. Tinatayang ang bata ay nasa edad na 10 hanggang 14 na taong gulang, kung saan kahit na ginusto siyang hulihin ay sadyang napakabilis nitong tumakbo na sinasabing posibleng umabot umano sa 50 kilometers per hour ang bilis ng kanyang pagtakbo, kung kaya't kinilangan pang magpadala ng sasakyang militar para lamang mahuli ang bata, na agad ipinadala sa isang mental institution sa parehong bansa upang subukan siyang tulungang matuto na mamuhay kagaya ng mga tao para na din makabalik siya sa sibilisasyon. Sa kasamang palad ay sa loob na din ng establishmento na ito tumanda ang bata at naging lugar na rin kung saan siya binawian ng buhay. Number 7, Belo. Sobrang nakakalungkot isipin na sa bansang Nigeria ay madalas nagkakaroon ng mga sanggol na inaabandona matapos malaman na sila ay may mga kapansanan, kung saan ang isa sa mga ito ay si Belo na tinaguriang Nigerian Chimp Boy matapos niyang madiskubring inaalagaan at pinapalaki ng mga chimpanzee. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay humigit kumulang 1.5 taon nang inaalagaan si Belo ng mga unggoy simula nang iwan umano siya ng kanyang mga magulang sa gitna ng kagubatan noong siya ay 6 na buwan na gulang pa lamang. Nabuhay ang bata dahil sa pangangalaga ng mga hayop, ngunit naging dahilan naman din ang pangyayari na ito para kumilos at umastang hayop din si Belo na nakikita pa din kahit sa kanyang pagtanda. Number 6, Johnson Bunya. Nakakasigurado akong maaawa at maaantig ang iyong puso kung maririnig mo ang sinapit ng buhay ni Johnson Bunya na ipinanganak noong 1980 sa Africa
kung saan kahit pa 2 hanggang 3 taong gulang pa lamang ang bata ay napilitan siyang lumaya sa kanilang bahay dahil nakita niya na pinatay ng kanyang sariling ama ang kanyang ina na naging dahilan para magtago siya sa loob ng kagubatan sa takot na madiskubre siya ng kanyang tatay. Ayon sa kanya ay inampan daw siya ng mga unggoy sa gubat hanggang siya ay madiskubre taong 1991 ng isang babae na agad humingi ng tulong sa mga otoridad upang mahuli si Johnson. Agad ipinadala sa ospital si Johnson kung saan nadiskubre na mayroon siyang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis na naging dahilan para tubuan siya ng makapal na buhok sa kanyang buong katawan na para bang sa mga unggoy. Dagdag pa rito ay natuklasan rin na sa tuwing siya ay dumudumi ay may kasama itong mga malalaki at mahahabang mga bulate na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay naninirahan na sa katawan ng bata dahil sa tagal ng kanyang itinagal na paninirahan sa gubat. Mabuti na lamang ay hindi pa huli ang lahat at natutong manirahan ni Johnson kagaya ng sa mga tao, lalo na't inampun siya ng babaeng nakadiskubre din sa kanya. Number 5, Traian Caldarar. Sa dinami-dami ng mga hayop na posibleng magkupkop sa isang bata, ay sigurado ako na hindi makakalain na kasama rito ang mga asong gala. Pero ang ganitong pangyayari ay naging totoo para sa buhay ni Traian Caldara na naninirahan sa bansang Romania na matapos magkaroon ng alitan ng kanyang mga magulang kung saan hindi siya nagawang kunin ng kanyang ina mula sa abusado nitong mister, ay napilitan na maglayas ang bata noong ito ay 4 na taong gulang pa lamang, kung saan 3 taon siyang nanirahan sa loob ng gubat kasama ang mga asong gala na tila ba't tumayo na niyang mga magulang at nagpalaki na sa kanya. 7 taong gulang si Traian nang madiskubre siya ng mga otoridad at balikan siya ng kanyang ina na gumabay sa bata upang matuto itong manirahan kagaya sa mga tao. Number 4, misteryosong babae sa Cambodia. Alam mo ba na kung sakaling bumisita ka sa kagubatan sa bansang Cambodia ay posible kang makakita ng isang babae na halos buong buhay na nitong naninirahan na tila ba isang hayop? Ang babae na ito ay nahuli noong 2007 kung saan sinasabi na 20 taon na siyang naninirahan sa loob ng gubat na naging dahilan kung kaya't masasabi na dito na rin siya lumaki at nasanay na mamuhay. Nang madiskubre ang babae, agad siyang nakilala ng kanyang ama matapos nitong makita ang peklat sa katawan nito na nagpapatunay na ang kanyang matagal nang nawawalang anak ay ang tinaguriang Cambodian jungle girl sa kanilang lugar. Sa kasamang palad ay nakatakas ulit ang babae na ito noong buwan ng Mayo taong 2010 kung saan bumalik ulit siya sa gubat kung saan siya tumira at hanggang sa kasalukuyan ay hindi na nakita pang muli. Number 3, Bird Boy. Hindi lahat ng mga batang kinupkop at pinalaki ng mga hayop ay naglayas o di kaya ay inabandona na ng kanilang mga magulang dahil mayroong mga kaso kung saan ang kanilang sarili mismong mga magulang ang nagpalaki sa kanila na tila ba isang hayop, kagaya na lamang ng nangyari sa isang batang lalaki sa bansang Russia kung saan noong 2008 ay hinuli ng mga pulis ang isang 31 taong gulang na babae matapos nilang matuklasan na pinalaki nito ang sarili niyang anak sa loob ng kulungan kasama ang alaga nilang mga ibon kung saan itinuturing na niyang isang ibon din ang kanyang anak dahil pinapakain niya rin ito ng pagkain ng mga ibon. Dahil sa nasanay na ang bata na hindi siya kausapin ng kanyang ina ay naisipan nito na magsalita kagaya ng mga ibon na naging dahilan para tanging tunog lamang ng ibon ang kayang gawing ingay ng bata habang ginagalaw din nito ang kanilang kamay na tila ba mga pakpak na talagang nagpapakita kung gaano na lamang siya inabuso ng sarili niya mismong ina. Number 2, Oksana Malaya. Ang isa sa pinakasikat na bata na kinupkop at inalagaan ng mga hayop ay si Oksana Malaya na nanirahan sa loob ng kulungan ng mga aso matapos siyang abandonahin ng kanyang mga lasinggero at lasinggerang magulang na naging dahilan para mula 3 taon hanggang 8 taong gulang na buhay ng bata ay ang tanging alam lamang niya ay ang manirahan kagaya ng mga aso. Mabuti na lamang at nadiskubre si Oksana ng kanilang kapitbahay na agad inireport sa otoridad ang pangyayari kung kaya't agad siyang nabigyan ng rehabilitasyon at tulong upang matulungan siyang mamuhay ng normal matapos mapag-alaman na kumikilos na si Oksana ng mga aksyon na ginagawa lamang ng mga aso.
kasalukuyang 38 taong gulang na si Oksana. At kahit pa marunong siya magsalita ng maayos katulad ng mga tao, ay mayroon pa ding nananatiling mga bakas sa kanyang pag-iisip na naiwan ng kanyang mapait na karanasan. Number 1, Andrei Tolstik. Nakakalungkot isipin na ang mga batang mayroong kapansanan ay inaabandona ng kanilang mga magulang dahil sa mahihirapan silang alagaan ng mga ito, kung saan isa na sa ganitong kaso ang nangyari kay Andrei na dahil may problema sa pandinig at pananalita ay iniwan na lamang ng kanyang mga magulang sa gitna ng kagubatan sa pag-iisip na mamamatay na lamang rito ang kanilang anak. Mabuti na lamang at mayroong nagsagip sa sanggol na hindi tao kundi isang asong gala na nagturo sa bata kung paano ito mabuhay. Nadiskubre din naman ng mga otoridad si Andrei na agad siyang ipinadala sa Mental Rehabilitation Center upang matulungan siya na matuto kung paano mamuhay na kagaya sa mga tao, na nakatutuwang isipin na agad niyang natutunan sa loob lamang ng 2 linggo na talagang nagpapakita kung gaano na lamang siya katalino. Ngunit dahil sa kakaibang pagpapalaki kay Andrei noong siya ay bata pa, ay meron siya ngayong matitibay ng ngipin na tila ba kagaya sa pangil ng mga aso na talagang gumulat at ipinagtaka ng mga eksperto. At yun ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang kaawa-awang sinapit ng mga bata na ating tinalakay kung saan kahit pa makaligtas at makabalik sila sa sibilisasyon ay mananatili pa din naman ang bakas ng kanilang sinapit. Kaya para sa iyo, sino sa mga batang ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.